18 to 19. To preach the gospel to the poor, He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I heal. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I am partnership with Christ, and I am not extreme. Ayan po yung J1 Cultures, our way of life. Lagi po natin bibigkasin yan. Ha? At kung hindi nyo pa kabisado, okay lang. Pero, and so on, araw-araw nyo sasabihin po yan, may impart po sa inyo yan. Sabi niya, I'm a blessing, I'm anointed. Okay? At yung ating word ng the Spirit of the Lord, lagi niyo pong tatandaan yun. Lagi niyo sabihin, Lord, the Spirit of the Lord is upon me. Amen. Ngayon, dako na po tayo sa salita ng Panginoon. Are you ready? Amen. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Sige, sabay-sabay po tayo. God is faithful, by whom we were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. So ang ating pong binigay na mensahe ng Lord is, God is faithful. Amen. Tayo po yung mukha tumikit. Lord, we pray that the Holy Spirit will move. Hayaan Panginoon, buksan ang aming mga kaisipan, ang aming mga tenga. Panginoon, tanggapin ang buto, ang seeds na itatanim, yung word sa aming mga puso. Ito'y matanggap namin at maging pagpapala po sa buhay na isa. Magbago po ang iyong salita sa mga taong ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Salamat po, ikaw po ang may taas, ang lahat po ay may baba, ikaw lamang ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. God is faithful. Pag sinabing faithful, firm. Katulad ng isang asawa, di ba? Gaya ng mag-asawa. Pag mag-aasawa pa lang sila, sobrang tapat si lalaki. Sobrang tapat din si babae. Mahal kita. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa iyo. Di ba? Ganon sila pag faithful eh. Ganon din yung perfect faithful. Firm. Ibig sabihin, immovable, hindi pwede magbago, steadfast. Pero minsan, sa mag-asawa, nababawasan yung katapatan. Di ba? Pero si Lord po, sabi ron, tapat ang Diyos. Amen? Pag sinabi mong tapat ang Diyos, hindi na magbabago yun. Kahit balik-baliktaran mo yung tapat, ay inuulit, baliktaran niyo po yung tapat, anong lalabas? Tapat pa rin. Ganyan yung tapat. Sa mag-asawa, minsan they fail. But the Lord, our God, is faithful. Amen? Nagiging loyal ang Diyos sa atin. Kung ano siya, sa pagkilala mo, sa pamamagitan ng kanyang salita, ganun po ang katapatan ng Diyos. Sa paanong paraan po, naging tapat ng Diyos sa atin? Isipin na, paano ba naging tapat ng Lord sa akin? Unang-una, saan naging tapat ng Diyos? Faithful to His salvation. The plan of salvation, alam niyo, tingnan niyo ha, yung pagkakamali ng isang tao, pagkakamali ng isang, ang una nating ninuno, ang ating ebatadan, sila po yung nagkamali at nawala po yung connection nila sa Lord. At ang pagkakataong yun, napawalay ang tao, pero ang Diyos gumawa siya ng plan of salvation. Sabi rin sa Luke chapter 1, verse 68 to 70, bless the Lord. Si Zacchaeus po nagsabi nito, the Lord God of Israel, because He has come to help and has delivered His people. Pinalaya niya raw ang tao. He has raised up a mighty Savior. Yun na po, si Jesus yun. For us, in His servant David house, sa bayan ni David. At iyon po ay si ating Panginoon. Dahil po ang lahi ng ating Panginoon Jesus ay sa lahi ng bahay ng ating Haring David. Just as He said through the mouth of His holy prophet,
long ago. Ibig sabihin, pinahayag na ng Lord yung katapatan niya. Nung nawala ang tao, nagkaroon na ng pagkakataon, nagkaroon po ng kaisipan na ang Diyos ay kinakailangan niyang iligtas. Amen. Ba't kaya, kasi minsan tinatanong namin, ba't hindi pa, kung ang Diyos ay makapangyarihan, okay, think about this. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, ba't, Pastor o Brother Bobby, ba't hindi na lang, kasi sabi nila, makapangyarihan Diyos. Bakit hindi na lang, ganunin na lang ang Lord yun? Tapos na, di ba? Yung tao hindi na maligtas, tapos na, ganun na. At ang kaaway, talunin niya. Yung salvation, sandali lang bigay na kaagad. Tinatanong niyo sa sarili niyan. Kasi Lord, ba't makapangyarihan ka naman eh? Tingnan niyo ha. Kasi ang Diyos, patas talaga eh. Marunong ang Diyos. Kung pwede ko may impart sa inyo ito ha. Noong nagkamali, sila Eva at Adan, di ba? Kinain nila yung fruit of knowledge, bad and knowledge, di ba? Kinain nila yon. Iyon ay kusa. Di ba? Kusa, binigay. Hindi naman na pinilit sila eh. Lumapit sila si Eva, nagkasala, hindi sunod ng Panginoon, they disobey yung batas ng Lord doon sa Garden of Eden, ibinigay ng hindi napilitan. Tama? Di ba? Ngayon, bakit ang Diyos, hindi niya kagad, teka muna, hindi pwede mangyari yan. Ginanon kagad, hindi niya kagad stop. Kasi nung nagkasala na sila, nagkamali na ang tao, nagkamali na ang unang tao, ang ginawa ng Lord, ginawa niyang patas. Pwede siya magmalaki kay si Satanas, magmayabang si ang kaaway. Sabi niya, kala ko makapangyarihan ka. Kahit di ka lumaban ng patas, ako, binigay ko kusa. Kaya ang Lord, nagplano kagad. Ginawa niya na talagang si Jesus ay ibinigay niya bilang pagtubos sa lahat ng kasalanan ng tao. Lahi ng kasalanan ng tao. So, freely, ibinigay din. Ngayon ng tao, kinakailangan lang po, nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ito na, yung dala-dala niya ng dugo. Okay, Father, ito na yung dugo ni Jesus. At sinabi rin kay Satan, ito na ang pambabayad ko sa iyo. Hindi kita pinilit, pero ito ang binayad ko. Walang iba kundi ang kanyang banal dugo. Amen? Ganun po ang ginawa ng Lord. Nais sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Na ang katotohanan, ang kaligtasan ay nasa ating Panginoong Yesus. Amen? So ngayon, ayun po yung ganun po katapat ang Lord sa atin. Yung pinakita niya at ginawa niya yung kaligtasan niya sa bawat isa. Amen? Praise God. Sa Romans chapter 5 verse 8, dignan nyo ha, but God shows how much He loved us. Think about this. Tingnan nyo. Paano ba pinakita ng Diyos yung kanyang katapatan at yung pag-ibig niya? By having Christ die for us. Ano man maitsura nito? Ipipigin yung sarili nyo. Ano ba nang pwede pagmalaki ito? Ang Diyos, kaysa sa anak, binigay niya na matay para sa akin. Even though we were sinful. So, ang Diyos ay tapat sa kanyang salvation. Hindi niya hinayaan na ang tao'y mapunta roon sa kapahamakan. Because God so loved you that He gave His only begotten Son. At kung tayo po'y mananampalataya at maniniwala sa Kanya, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? When Jesus received, tingnan nyo sa John chapter 19 verse 30, when Jesus received the vinegar, He said, "It is finished."
And he bowed down his head and gave up to the ghost. He's up the ghost. Ibig sabihin, it is finished. Tinapos na ng Lord yung kaligtasan ng bawat isa. Ang gagawin na lang natin ay tatanggapin yung kaligtasan na ini-offer ng Lord. God is faithful. Na kahit itunuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, actually, patay naman talaga tayo. When yung tayo hindi pa nakakilala spiritually sa Lord, tayo po'y patay. Sa Ephesians chapter 2 verse 5, muli na yata tayong binuhay kasama ni Jesus, kaya iniligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Pag sabi niyang, it is finished, sabi niya, it is fully paid. Bayad na yan. Kaya hindi na po tayo kinakailangan ang gawin sa buhay natin para sabihin natin, ako'y maliligtas, dapat gagawin ko to. Dapat magpapatayo ako ng simbahan, magbibigay ako ng pera sa mahirap. Hindi po yan ang plan of salvation ng Lord. Ang kaligtasan lamang po ay nanggagaling sa Diyos na buhay. Amen? Number 2, kasi nung unang panahon, nung dati, pag ikay nagkakasala, in the Old Testament kung ikaw ay merong kasalanan, magdadala ka sa ng hayop na papatayin at ihandog. Ang gagawin doon, tatakpan lang yung kasalanan lang. Gusto niyo ba yung ganon? Noong unang panahon, dala-dala mo ko na may kasalanan ka, nagnakaw ka, nang-api ka ng tao, ang sabi ng Lord, merong kabayaran yan, maghahandog ka ng isang hayop. Kailangan lalaki, maganda, ihandog mo sa Lord. At yung kasalanan na ginawa mo sa araw na yun, matatabunan, matatakpan. Siguro kung may kasalanan ako, gumawa ako ng pakikapid o pagnanakaw. Sabi ng Lord, magdala ka ng 2 kambing. Dadalhin ko sa church, 2 kambing. Gusto niyo ba yung ganon? Hindi na kailangan. Kunyari, malaking kasalanan mo, di magdala ka ng malaking baka. Yung laki-laking baka mo, dadalhin mo sa church. Nung unang panahon, ganon Pero tapos na, kasi yung dugo, iwiwisik mo pa yung gano'n para hindi na makita ng Lord yung kasalanan mo. Pinagtatakpan na yung kasalanan mo. But by this time, the Lord, sa number 1 pa rin po tayo, the Lord of faithful to his salvation, the Lord already paid. Bayad na. Kaya napakasimple ng kaligtasan ng Panginoon. Hindi ka kailangan maghirap ka pa. Tatanggapin mo lang si Lord as your personal Savior at siya ang righteousness of God. Amen? Pangalawa, pasok tayo sa pangalawa. Faithful to His promises. Sabi nga po natin. Okay. Sabi nun sa James chapter 1, verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above. Ibig sabihin sa langit, sa taas ang gagaling. Okay? And coming down from the Father of light, galing yun sa Ama, and whom is no variable, neither shadow of turning. Lahat ng mabubuti, tandaan po natin ay kaloob na nanggagaling sa Diyos. Huwag tayo mag-isip na sabihin natin, kaya naman ako ganito. Yes, of course, dahil nagtrabaho ka. Sabi naman sa Bible yun, yung mga masipag na kamay ay pinagpapala ng Lord. Pero lagi po nating iisipin yung the one, si Jesus o Lord na nagpo-provide ng lahat ng ating pangailangan. Amen? Tayo po ay kinasangkapan lang ng Panginoon upang maranasan natin yung masaganang buhay ng ating pamilya. Pero ang totoo po, yung promise niya, yung lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Kanya. Amen? Kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-ibang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. So, yung kanyang pangako mula noon hanggang ngayon ay pwede pong mangyari.
Marami mga tao hindi na naniniwala sa miracle. Pero po tayo, na anak ng Lord, tayo na nanampalataya sa Lord, tayo po ay naniniwala pa rin sa miracles. Amen? Sa Galatians chapter 4 verse 7, ngayon hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. Hindi na raw kayo alipin. Parang sinasabi niya nung panahon nito, sa Galatians sinasabi nun, yung mga Israel, may Diyos nga sila, pero inaalipin sila. Inaalipin sila ng mga taga-Ehipto. Pinaparusahan, pinapahirapan. Ngayon, hindi na raw kayo alipin. Parang ganun, para sa atin, dati hindi tayo alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng kahirapan. But by this time, sabi ng Panginoon, at kung mga anak tayo ng Diyos, tayo na ngayon daw ay anak ng Diyos, tayo ay tagapagmana rin tayo ng mga pamangako niya. Amen? Hindi na raw po tayo naging alipin ngayon. Tayo nun ay tagapagmana. Amen? Ano kayang mamanahin natin sa Lord? Ano kayang mamanahin natin? Of course, una-una ay buhay na walang hanggan. At pag si Jesus ay nasa inyo, kayo po ay kumpleto na. Amen? Palpakan po natin si Lord. Amen. Pag sinabing tagapagmana, yung declaration ay nasa sa inyo. At kinakailangan tanggapin lang natin yon. Kaya maraming Kristiyano ay nanatiling lugmok o hindi maganda ang kanilang pamumuhay, may mga bagay na pangako ng Lord, nagdududa sila. Huwag po tayo magduda. Lagi po nating paniwalaan at panampalatayanan ang sinasabi ng Diyos dahil kayo ay kanyang mga anak. Diba ang ganda? Ang isang tao raw, pag nakakilala sa Lord, ay mas higit pa sa ibang tao dahil siya'y tinatawag ng anak ng Diyos. Isang pinakamagandang blessing yan sa bawat isa. Tawagin mong sarili mo na anak ng Diyos. Sinabi yun sa Galatians eh. Kaya hindi mo dapat ipag-isipin na kawawa ka dahil ikaw ay anak ng Diyos. At kung ikaw ay naglilingkod pa as servant of the Lord, isa pong pinakamagandang profession yan sa buhay ng isang anak ng Lord. Amen? Panghawakan ang mga pangako. Mga pangako niya, huwag tayong bibitaw. Kung may pinapanalangin kang matagal na, kaligtasan ng mga kamag-anak, paano sila makakilala, panghawakan yung pangako ng Lord, yung kanyang mga salita. Obedient in His word can make a promises. Kung tayo'y marunong sumunod sa Diyos, yung mga pangako ay makakamtan natin. Amen? At laging ang blessing ay natatanggap ng bawat isa. Kung hindi nyo pa man nahawakan physically, manampalataya lang kayo. Wala namang bayad yun eh. Ang pinakaano mo lang doon yung paniniwala mo at paninindigan mo sa salita ng Panginoon. Ang question nga lang po, paano niyo mahahanap yung salita? Paano niyo mahahanap yung mga pangako ng Lord? Hindi naman pwedeng pumunta sa SM yun. Mamasyal ka na sa may pangako. Saan yung makikita yon? Sa salita ng Panginoon. At kung hindi kayo nagme-meditate ng Word of God o nagde-devotion o nagsasaliksik sa salita ng Panginoon, hindi nyo makikita o maangkin yung mga pangako ng Lord. Kaya kinakailangan tayo po ay magsaliksik ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sabihin sa sarili natin, ako ngayon, sabihin natin, ay magsasaliksik ng mga pangako ng Diyos. Okay, sa Bible po yan ha. Okay?
Bigyan po natin ng time lagi. Yung mga pangako ng Lord, lalabas yan sa atin. Ang dami po niyan. At pag binabasa po natin yung mga salita ng Panginoon, kayo po ay makakatanggap ng mga pangako ng Diyos. Pangako ng kaligtasan, pangako, sabi ng Lord, di ka iiwan. Paano mo malalaman yun kung hindi mo binabasa? Hindi mo nababasa. Di ba? Hindi ka niya pababayaan. Pangako na ikaw ay pagagalingin. Amen? Amen? Pangako ng kalayaan sa lahat ng kasamaan. At pangako ng tagumpay ng buhay. Yun po ay nakasulat lamang sa mga salita ng Diyos. Okay? In Jeremiah 29 verse 11, alam po natin to. I know the plans I have for you. Announce, says the Lord. Says the Lord. I want you to enjoy success. O, tingnan nyo yun. Paano kung hindi mo nababasa yan, hindi mo nalaman, binibigyan pala ako ng enjoyment ng Lord sa aking success. I do not plan to harm you. I will give you hope for years to come. Sa mga taon at lilipas na taon, ikaw po ay pasasaganahin. You will be prospered by the Lord. Amen. Praise the Lord. Ayan po ang pangako, sabi po ng Lord, faithful to His promises. Amen. Palpak po na si Lord. Ganun po ang pag-ibig at pagmamahal. At pangatlo, sa huli na. Ito na. Matapos na tayo. Faithful. Sabihin po natin. Faithful to His Hindi po pwedeng sabihin ng tao na mahal niya ang Diyos, pero hindi siya marunong magmahal sa kapwa. Pero ang pinaka-emphasis ito, God is love. Anyone who does not love does not know God. Imposible po yun because God is love. Yung pag-ibig ng Lord, there is no exemption, there is no limitation. No limitation. No exception, no exemption. Ibig sabihin, anuman ang kalagayan natin, hindi po nagsasabi ng Lord, mamahalin lang kita pag naging mabait ka na. Diba? May mga ganun eh. Pero si Lord hindi ganun. Sabi nga ng Lord, yung mga may sakit, ibig sabihin sakit sa kasalanan sa buhay, lumapit sa akin. Hindi sinabi ng Lord, pag ikaw ay naging maayos na, ikaw ay mamahalin ko. Ibig sabihin, ang Diyos has an unconditional love sa atin. Pag-ibig na walang pinipili. Katulad ng isang prodigal son. Mabasa po natin yan sa Luke chapter 15, verse 21-22. Alam niyo naman po yung istorya nito, di ba? Luke 15, verse 21 and 22. Ito yung dalawang dito yung makikita yung pag-ibig pag-ibig ng ama sa kanyang mga anak. Ito yung dalawang anak na parehong mayama, parehong may pera. Kinuha kagad yung kayamanan ng bunso, natin na, tay, akin na yung aking kayamanan. At pagpunta so papaliwanag ko na lang istorya ko na, pumunta sa malayong lugar. At ginastos niya yung pera na nakuha niya, yung kayamanan niya, yung kanyang minana, sa walang kakwentang-kwentang buhay. He wasted. Sinayang niya lang. Nagpakasaya siya. Hindi niya inisip kung anong mangyayari sa buhay niya. Basta gusto niya, masaya lang siya. At walang kwenta yung kanyang pinagkagastusan. Nagkaroon ng taggutom. Kita nyo? Kaya nung panahon din ng COVID, di ba? Maraming naghirap. Mayayaman na. Sikat na restaurant, sikat na mga tao, and they declare their business is down. Ganon din nangyari doon sa taong yun. Nagkaroon ng taggutom. At nung nagtagutom siya, nagutom na yung anak, ano nangyari? Ginawa niya? Wala na siyang pera eh. Kasi inubos niya, sa winaldas niya yung pera niya sa walang kakwenta-kwentang bagay.
At pagkatapos noon, naghirap yung lugar na yon at para makakain siya, siya ay pumasok ng tagapag-alaga ng mga baboy. At wala na siya makain eh. Wala na siya makain. Kaya minsan gusto niyang kainin yung pagkain ng pagkain mismo ng baboy. Pero sabi niya, hindi ko na pwedeng gawin to. Ayaw ko na maghirap. Gagawin ko, hihingi na lang ako ng tawad sa aking ama. Lalapit na lang ako sa kanya kasi pag doon makakain pa ako ng maayos at magiging maganda ang buhay ko pa kahit papaano. Lalapit ako, hihingi ako ng tawad sa kanya. Kaya sabi ron, sinabi ng anak sa kanyang Ama, nagkasala ako. Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Okay, ano man ginawa ng ama? Ito makikita natin yung inistorya po ng Lord, sinabi ng Lord kung gaano ang pag-ibig ng ama. Yung kanyang pagmamahal. Sabi rito, hindi niya pinasisinabi. Sabi rito, pero tinawag ng ama ang mga utusan niya. Madali, dalhin nyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Sino po? Yung anak na manibugho, yung nagrebelding anak. Ginawa, sige, hindi niya pinasin eh. Yung sinasabi, Panginoon, mapatawarin ako, nagkasala siya. Ang ginawa niya, tinignan niya yung kalagayan. Ang ginawa niya, sige, bihisan siya kasi yung itsura niya, guta-guta tayo na, hindi na maganda. Bihisan siya ng pinakamagandang damit, lagyan niyo ng singsing ang daliri niya, suotan niyo ng sandalyas ang mga paa niya. Ganun po ang ginawa ng isang ama. Dahil hindi siya tumingin. Hindi niya tinignan, tingnan mo na, nagkamali, dapat lang sa'yo yan. May mga magulang, di naman lahat, pero makikita natin, kahit sa palabas, may mga tao, pag nagrebelde yung mga anak, ginagawa, bahala ka dyan. Ginawa mo yan eh. Ikaw magdusa. Magdusa ka. Pero sa ama, na pinapakita niya nito, yung pag-ibig ng amang Diyos Ama, sinabi nito, bihisan siya. Ayaw niyang tignan yung kamalian ng kanyang anak. Ganito sa buhay natin. Minsan nagkakamali tayo, pero dahil mahal ka nga ng Lord, tinatanggap at inaako ka pa rin niyang anak. Amen? Minsan nape-failure tayo sa ating buhay. May mga desisyon tayong ginawa. Hindi natin sinama ang Lord. Hindi tayo nagkonsulta. Nagkamali tayo. Minsan may mga relationship tayo na gusto natin buuin. Pinipilit natin pero nag-failure tayo. Maging sa pag-ibig, sa pagmamahal, nagiging failure tayo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Yung pagkakamali niyo po ngayon, hindi na po tinitignan ng Lord yan. Tinitignan niya yung desisyon mo sa buhay. Lord, hindi ko nagagawin muli yung mga bagay na yun, kagaya ng prodigal son na yun. Lalapit na ako sa Ama. At hindi po tayo itataboy ng Diyos. Kung nagkamali man tayo, nagkamali ako rin sa pagpapagawa na ganito, nagkamali ako sa pinirmahan kong ito, kaya nagkasuffer na ako, nagkamali ako sa pagbili ng ganito, nagkamali ako, hindi na po tingnan ng Lord yan. Yung failure sa buhay, yung failure natin sa buhay, the Lord, in-scratch yan na yan. Bagong buhay na at bagong hinaharap na ang ibibigay ng Lord sa atin. Amen? Kunyari, gusto maging piloto, kasi dati gusto ko maging piloto eh. Hindi ko na, failure ako. Pero hindi ko naman kaya talaga magpiloto. Kaya sumakay na lang ako ng aeroplano. Nakapag-abroad ako eh. Ngayon, ganun din sa buhay natin. Siguro gusto mo maging engineer, tapos hindi ka naging engineer. Ginawa ng Lord ganito. Pero minahal ka pa rin ng Panginoon. Huwag po nating isipin sa buhay natin na failure ako dito, failure ka na sa Lord. Hindi po ganun ang Diyos. Mas mahal po tayo ng Panginoon kung kailan tayo bumabagsak at nanghihina. Amen?
Don't lose hope, and God's love is forever faithful. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. At ang pag-ibig ng Diyos ay tapat na magpakailanman. Amen? In Psalms chapter 6 verse 4, "Come back to me, Lord, deliver me, save me for the sake of your perfect love." Bumalik ka, Lord, bumalik ako sa iyo, lalapit ako sa iyo, kagaya ng ginawa ng prodigal son. Dahil alam niya, yung kanyang ama ay napaka mahal, may pag-ibig sa puso, anuman ang maging desisyon niya sa buhay. Isaiah 54 verse 10, "The mountain may shift and the hills may be shaken, but my faithful love won't shift from you, and my covenant of peace won't be shaken, says the Lord, the one who pities you." Ang ganda, no? Gumuhuman ang mga burol at mga bundok. Ang pag-ibig ko sa iyo, hindi mawawala. Siguro you're feeling, hindi ka siguro, feeling mo, hindi man ako kamahal-mahal. Oh, you think na ang pamilya nyo, pinakamababa sa buong pamilya nyo. Mababa. But the Lord is looking at you na ikaw ay mahalaga at yung pag-ibig niya ay nasa atin. He's faithful to His love. Sabi ito, "Maging ang kasunduan ko sa iyo ay ilalagay kita sa magandang kalagayan. Ako ang Panginoong naawa sa iyo at nagsabi nito." Kahit nagkakamali tayo, His love never ends. Amen? So, ganun din ang i-impart natin sa ating mga pamilya. Sa ating mga mahal sa buhay. Kunyari, may mga naging kaaway tayo, mga nagkasala sa atin, palilipasin na naman natin yung mga taon na darating. Hindi na po tayo makipagsundo sa Kanya. Huwag pong ganun. At the end, magmi-meet pa rin kayo. Pag nagkita-kita kayo, magmamahalan kayo. Kaya lang, matanda na kayo. Hindi na kayo makakapag-enjoy. Eh di dapat, kung bati-bati kayo noon, bati-bati kayo ng mga mahal mo sa buhay, si nanay, si tatay, kapatid, tiyo, tiya, may sama ka ng loob. Kung bati-bati kayo, di pagka sinabi niyang, okay, lahat tayo mag-swimming, eh di ka sumasama dahil galit ka. Eh sayang, kasi pagdating ng ilang taon na, matanda ka na, bati na tayo. Ay, hindi na kayo makakapag-swimming, mahina na kayo. So enjoy life. Yung pag-ibig na meron tayo. At kung ano man ang inyong sa puso nyo na nagpapabigat para lumapit sa Panginoon, tanggalin na po natin yun. Dahil once na umidad ka na at gusto mo nang mahalin yung dati mong kagalit at yung kinasamaan mo ng loob, o yung kapatid mo na hindi mo pinapansin for many long years, tapos babatiin mo, maedad na kayo, ate, patawarin mo na ako. Yung pala, magbabati rin pala kayo. Make it sure na ngayon pa lamang, maayos pang katawan nyo, show your love to them. Dahil God is love. Yung anak mo, sama ng loob sa kanya, hindi mo pinapansin, pansinin mo na. Amen? Yung tatay mo na hindi pansinin mo na rin. Yung kaibigan mo na hindi, pansinin mo, humingi ka ng tawad, magkaroon kayo ng kasunduan kasi ganoon ang gusto ng Lord. Sa mga taong nagmamahalan, sa mga taong minamahal niya, kagaya sa prodigal son, humingi ka ng tawad, lumapit ka, at hindi niya titignan yung mga kamalian mo. Ang titignan niya, yung pag-ibig na inilagay ng Diyos sa puso niya. Gusto niyo ba ng ganon? Amen. Eh di sana kung maganda samahan nyo, di si Kuya, dala-dala niya yung kanyang Mercedes-Benz. Hindi ka makasakay. Gusto mo tricycle? Ayaw kung hindi ako sasakay dyan. Ayaw sumakay dyan. Dito lang ako tricycle. May pride ka pa. Tapos nung matanda ka na, Kuya, bati na tayo. Bakit? Eh ako yung matanda na. Tapos ngayon ko pa lang sasakay ulit ng Mercedes-Benz niya. Eh luma na yung Mercedes-Benz niya. O, di sayang! Di ba? Dapat, lagi tayong mapagmahal, kagaya ng binibigay ng Lord sa atin. Okay, ito yung challenge.
Makakaasa tayo sa Diyos na manatiling tapat sa bawat araw na nagbabantay sa atin, sa nagbabantay sa atin, at gumagabay sa atin habang sinusunod natin ito. Bigyan nating halaga ang katapatan ng Diyos sa buhay natin, sa papaanong paraan. Huwag nang tumalikod sa Diyos. Amen? Huwag nang tumalikod sa Diyos. Huwag ka ng tema arts. Hindi muna ako atin dyan. Bakit? Ako dyan. Huwag tayong tumalikod sa Lord. Ayun lang. Pangalawa, maglingkod na may katotohanan. Sapagkat Lord is faithful to us. Hindi naman siya talaga nagkukulang sa atin eh. Pero kinakailangan lang po tayong maglingkod ng may katotohanan. Magpakatotoo tayo. We are born again. We know God. We are children of God. Huwag tayong mahiya. Amen. Pangatlo, mabuhay na may takot sa Diyos. Ano yung sabihin, Pastor? Brother Bobby? Takot ako, ganun? Trembling? No. Sa Proverbs chapter 8, verse 8-13, the fear of the Lord is to hate evil. Ito yung gusto ng Lord. Ang mga may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Pag alam nyo ng masama, dahil may takot sa Lord, hindi mo na gagawin yun. Kahit masarap pa yan. Sa una lang naman yan eh. Pero sa bandang huli, lalamunin ka yan. Namumuhi ako sa kapalaluan. Kaya yung mga tao na may takot sa Lord, hindi po yan nagmamataas. Very humble po yan. Kaya sa atin, sa J1 people, J1 Pasig, tayo po ay humble. Amen. Hindi naman sa humble ako. Hindi ganun. Huwag kang magmamayabang kung anong meron ka. Kung mag-aaral kang lalaki, o ano man ang kinalalagay mo, huwag mong pagmamalaki yun. Hayaan mo ang Diyos ang matuwa sa iyo. Amen? Ganun po. At walang kayabangan, pagsisinungaling, at masasamang pag-uugali. So, yun yung mga may takot sa Lord, ha? Ibig sabihin, yun yung mga may takot sa Panginoon. So, hate evil. Okay? Dahil ang faithful ang Lord. Ako'y mawawala na sa akin yan. Tatanggalin ko ng kayabangan. Tatanggalin ko ng kapalaluan. Masamang pag-uugali. Tatapusin ko na. Amen. Kaya ba yun? Kaya? Praise the Lord. Tuwa yung mga nanay dyan. Oy, si anak, mabait na, nagwawalis na. Maganda na ang kanyang ugali. Okay, maging magalang po tayo. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa atin? Sa lahat ng panahon, sa lahat ng ginagalawan natin, anuman ang sitwasyon natin, God is faithful to His salvation, faithful to His promises, and faithful to His love. Amen? Isang Diyos po ay tapat sa atin, hindi po niya tayo iiwanan. At ang pag-ibig niya ay laging sariwa. Amen. Nakuha niyo ba ang message ng Lord ngayon sa gabing ito, sa araw na ito? Amen? So, let us sing. Tumayo po tayong lahat. Nung kinakanta ko to, iniisip ko, paano niya nagawa yung kantang to? Napakaganda eh. At sumaglit sa isip ko lang na yung taong kumanta nito, nagkumpos ito, marahil ay dumaan siya sa pagsubok sa buhay. Maaring iniwan siya, maaring may mga bagay na natanggap siyang salita na nakasakit sa kanya. At napakaganda ng mensahe ng kantang ito. At habang aawitin natin to, nakadilat man kayo, o nakapikit, kung kabisado nyo yung kantang ito, nais ko na awitin nyo to na mula sa puso nyo. At masasabi natin sa ating buhay, Lord, Ikaw nga ay tapat. Ano man ang pinagdadaanan ko,
sa buhay, anuman ang aking dinadaanan, pagsubok o mga tukso, Lord, tapat ka sa amin. So, we will sing this song. At habang inaawit na ito, bigyan natin papuri ang Diyos sa mga awiting ito. At I believe, habang inaawit natin ito, magpa-flashback yung mga ginawang katapatan ng Lord sa atin. Amen. Oh, hallelujah. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay, iyaanay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, lumating ka. Ang Diyos po ay natutuwa sa atin sa awiting to. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig niyo'y wagas at walang kapantay. Awitan po natin ang Diyos. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay, iyaanay. Oh, bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Oh, ikaw naman ang tanging ko sasambahin. Oh, awitan ka! Awitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan kita at pupurihin Panginoon, di mo sa akin. Awitan! Come on! Kita at pupurihin Ang araw na ito ay tinalagyan ng Diyos. Ibig sabihin, araw ng pamahinga. Araw ng pagsamba sa Lord. Ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil hanggang ngayon, nandito ka. Gusto ng Lord na maging masaya ka sa buhay, maging malakas, at binigyan ka ng pagkakataong makarating sa lugar na ito upang magbigay ng pasalamat sa Kanya. May mga taong lumipas na, nawala na. Still, the Lord bless you. Narito ka. Ito na po ang pagkakataon na magbigay ng papuri at pasalamat sa Kanyang katapatan. Sabihin natin, aawitan kita sa puso natin. Kita at pupuri
Bilisan pa. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin Panginoon, kay buti mo sa akin. Oh, the last time! Sa ulit pagkakataon, ibigay mo ang papuling sa Lord. Aawitan kita at pupurihin kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Taas mo natin ang ating mga kamay. Panginoon, ipakita mo sa kanila ngayon ang kabutihan mo. Panginoon, ang lahat na mayroong nararamdamang masamang katawan o sakit o panghihina ng katawan, maging ang sarili nila, ang katawan nila, o maging ang mahal sa buhay nila. Lord, abutin mo. Hindi ka nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi ka nalilimitahan ng oras, ng distansya. Lord, anumang sakit, anumang karamdaman, anuman nagpapahirap sa iyong mga anak, Panginoon, tunay nga ito'y alisin mo sa buhay nila. Sa pangalan ni Jesus, ipakita mo ang iyong tapat mong pag-ibig, tapat mong pangako, ang kaligtasan ay maramdaman ng kanilang buong pamilya. Ang lahat ng mga problema na dinadaanan ng iyong mga anak, Lord, in the name of Jesus, patuloy mong sagutin, patuloy mong bigyan ng solusyon, ibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Huwag mong gugutumin ng iyong mga anak. Pagkus labis-labis na pagpapala, pagkain, inumin, mga ulam, o mga bagay na kailangan ng Lord, ay hindi mo ipagkakait sa kanila. Sapagkat ikaw ay aming Diyos na pagmamahal. Napakabuti ng Panginoon. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Minsan nagkakamali nga kami, Panginoon. Nagkukulang kami. Nalilimitahan namin ang iyong kapangyarihan. But by this, Lord, we feel sorry for that. Patawarin mo kami. At hayaan, Panginoon, maging matibay ang aming paniniwala sa iyo. Ikaw lamang ang aming kakapitan. Hindi kami magtitiwala sa mga tao, sa mga pangulo, sa mga taong may kaya. Ikaw lamang, Panginoon, ang source ng lahat ng aming pangailangan. You will provide all our provision. Magandang trabaho, magandang negosyo, magandang plano sa pamilya at katalinuhan. Alam po namin ang aming mga anak ay lalaking may takot at magiging kilala. Hindi po magiging buntot ang mga pamilya namin, kundi kami noon ang mangunguna. Ang lahat ng pagkakautang, Lord, mababayaran namin. Ang lahat ng aming mga suliranin ay bibigyan mo ng solusyon. Salamat, Panginoon. Ikaw ay napakabuti. Alam po namin kami maglilingkod at hindi na po kami tatalikod sa iyo. Lagi po kaming sasamba at magpupuri sapagkat ikaw ang tapat na nagmahal sa amin. Salamat, Panginoon. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.